sa Philippine National Police sa pamamagitan po ng tagapagsalita ng PNP, si Colonel Jean Fajardo. Good morning po, Colonel Jean Fajardo, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Good morning po. Ma'am, kumusta lang namin dahil dumating na sa bansa yung isa sa hinahanap nating mga personalidad, dalawa sa hinahanap nating personalidad, itong si kapatid ni Alice Go na si Sheila Go at saka itong si Cassandra Ong. So far, kumusta po ba ang koordinasyon ng PNP sa iba ninyong counterparts para naman dito sa agarang pag-aaresto o paghahanap dito naman kay Alice Go? Tuloy-tuloy po, ma'am, yung koordinasyon po ng Philippine National Police, particularly sa NBI at sa Bureau of Immigration para nga matuntun nga po yung kinakokoonan po ni Alice Go at iba pa, at yung ating pong coordination sa ating foreign counterparts at magtutuloy-tuloy po, and hopefully katulad po nung sa kaso po ni Cassandra Leong at ni Sheila Go ay magkakaroon din po ng positive development at may uwi din natin si Mayor Alice Go pabalik ng bansa po. Opo, ang PNP po ba ay nagkaroon na ng pakikipag-usap dito? Nabigyan ba kayo ng tsansa na makausap itong sina Sheila Go at itong si Cassandra Ong para kumuha ng ibang impormasyon sa posibleng alam nila kung nasaan ba itong si Alice Go? Well, we have to defer po sa National Bureau of Investigation na sila may custody po sa dalawang nasabing individual. But on the part of the PNP, Ma'am Tuesday, ay lahat po ng necessary police assistance ay willing po tayong i-provide if requested by the National Bureau of Investigation po. Alright. Siguro madako ako dito sa kaso naman nitong paghahanap pa rin ng Philippine National Police dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Itong nangyayari ngayon dyan sa anong tawag nito? Compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ma'am, may mga nagsasabi na parang overkill naman daw po yung gagawing pag-aresto dahil nasa 2,000 hanggang 3,000 raw po yung mga pulis na nakabantay dyan. Alam mo, Ma'am Tuesday, kung mapupunta po kayo doon sa lugar kung saan in-implement po natin yung warrant of arrest, ay napakalaki po nito. We are talking about more or less 30 hectares po. At nakikita po natin, Ma'am, yung resistance po nitong mga miyembro at supporters po nitong si Pastor Kibuloy at iba pa. So kung just can imagine, kung magde-deploy lang po tayo ng 50, 100 ay napakadali tayong pagtulakan dyan. Ngayon nga po na may puwersa po tayong bit-bit dyan, ay talagang sinusuwag po tayo at lahat po ng klase ng pang-iinsulto at pagmumukha ay nare-receive po natin. Pero we remain committed para po ituloy po itong paghahanap kay Kibuloy at apat pa. At sana maunawaan po ito ng ating mga kababayan na hindi po ito tungkol sa isang sekta o isang simbahan at hindi po ito pagsikil sa kanilang religious freedom, but ito ay isang mandato ng PNP at ini-implement lamang po natin ang warrant of arrest na inisyu po ng korte. Bigyan nyo nga pa kami ng senaryo, ma'am, dyan sa nangyayaring pag-aresto sana kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano po ba ang response o reaksyon ng kanyang mga follower dyan? Ano ba ang nangyayari sa ngayon sa nakikita ninyo dyan? Ay definitely, Ma'am Tuesday, ay grabe po yung resistance nila. Talagang there's really an attempt to delay the movements of the PNP na atasan po na maghalughog sa area po na pinaniniwalaan natin na nandun po si Pastor Kibuloy at apat pa, dahil hindi naman po natin pagpipilitan yung paghahanap dyan kung naniniwala po tayo na wala po dyan yung taong ating hinahanap. At sabi nga natin na yun din yung patuloy nating pakiusap kay Pastor Kibuloy na spare his supporters, spare them of the emotional heartaches, na yung talagang paghihirap at ibigay niya na yung hinihingi naman ng korte at bibigyan naman siya ng pagkakataon na sagutin yung mga reklamong isinampa sa kanya. Hindi ito judgment on the merits ng kaso niya. Ito lamang ay isang court process na kailangan niya respetuhin kasi galing naman ito mismo sa kanya, Ma'am Tuesday, nung siya ay pinapapunta sa Senado. Sinabi niya hindi niya i-recognize yung investigasyon ng Senado at gusto niya isampa na lamang ang kaso at haharapin niya. So this is his best opportunity para harapin ang mga kaso at
let us remind everyone, Ma'am Tuesday, hindi ito simpleng pagnanakaw lang, hindi ito simpleng anumang kaso. Ito ay isang kaso involving the alleged abuse ng isang mga minor de edad na sinasabing ni-rape sila at ipuso sila ni Pastor Kibuloy at with the concurrence nitong ibang mga akusado. So hindi ito simpleng kaso na pwede nating pikitan at Pastor Kibuloy should exercise moral high ground to face his accuser in the proper forum po. Opo. Yun bang mga taga-suporta niya, Colonel Jean, ay mga parang pulis din na nakahilera? May dala ba silang mga armas kung meron man o kung anumang makakapanakit sa mga pulis na rumiresponde dyan? Definitely, the resistance is there, Ma'am Tuesday, but with respect sa mga armas, so far wala naman po tayong nakikita. Kaya lang talagang there is really a deliberate attempt to delay the purpose of the PNP there at talagang kahapon binuksan nila yung gate after nating mag-announce na bibigyan sila ng kalahating oras para buksan pusa itong sasakyan. Pero hapon pa lamang ay binalandra na nila yung fire truck nila dyan sa ating ng gate to really impede the flow of traffic there, pati yung pagpasok ng mga ambulance natin to treat yung mga pulis natin na halos pagod na rin, walang tulog, pagod, at talagang ngayong iba ay nahihilo na rin. In the same manner, sa side din nila may mga nahihilo at sa sobrang pagod na rin, binibigyan natin ng first aid. So kahit sa hanay namin, Ma'am Tuesday, yung sinasabi niyo po more or less 2,000 na mga pulis, ito ay sakripisyo talaga, walang tulog, halos walang ligo at talagang walang pahinga, nandun lang, uupo lang at kanina ngang madaling araw pagbukas ng Bukang Liwayway ay nag-resume po uli yung pag-i-implement po natin ng warrant of arrest and hopefully we are praying na ngayong araw po ay magkakaroon po ng positive development. Mayroon po ba kayong hininga ng tulong, halimbawa mga opisyal ng gobyerno para kumbaga magsilbing tulay para pakiusapan na lamang itong si Pastor Apollo Kibuloy na hanggat maari ay sumuko na para matapos na itong ganitong senaryo natin sa magkabilang panig, sa panig ng PNP at dun sa kanya mga taga-suporta? Magandang nabanggit niyo po yan, Ma'am Tuesday, no? Umpisa pa lang ay sinasabi na ng inyong pambansang pulisya na habang we are serious in implementing this warrants of arrest, ay bukas naman tayo palagi sa dialogo, bukas tayo sa discussion sa possibility na mag-surrender itong si Pastor Kibuloy at iba pa. At yun sana, kaya nga patuloy yung apela natin kay Pastor Kibuloy na sumuko na at harapin ang kaso. At kung maaalala mo sa isang pagdinig sa Senado ay sinasabi ng isang officer ng KOJC na handang harapin ni Pastor Kibuloy ang kaso basta siguraduhin lang yung kanyang kaligtasan. At no less than the GPNP, si General Francisco Macbil ang nag-assure sa kanila in front of the watching public na siya mismo ang nag-assure ng kaligtasan niya once he decided to surrender. So yan pa rin po yung appeal natin. At sakaroon po tayo ng pag-uusap, lalong-lalo na po sa pagitan po ni General Torre na siya mismong nandoon sa area at sa mga abogado at representante po ng KOJC. So hanggang ngayong araw na ito, ma'am, hindi aalis yung mga pulis natin dyan sa compound ng KOJC or magkakaroon ba sila ng anong tawag nito, yung paghalili ba ng puwersa naman para yung makapagpahinga yung nakabantay dyan ng ilang araw, palitan naman ng panibagong puwersa? May ganun po ba? Yes, ma'am. Kasama po yan sa ginawa nating paghahanda. Papalitan po natin yung ibang pulis po natin doon sa talagang more than 24 hours na nagbantay dyan. At tinigil kasi natin ng gabi indefinite doon sa mga members po ng KOJC na makapagpahinga din po sila. At niresume lang natin kaninang pagbukas ng liwayway. At tuloy-tuloy po ito, ma'am. At sinabi nga natin, handa ang PNP. We are prepared for the long haul po. Ayun, ibig sabihin na sinabi niyo, ma'am, mananatili pa rin ang PNP dyan. Hanggang kailan? May deadline ba kayong binibigay para manatili dyan yung puwersa ng PNP? Wala po tayong deadline na binibigay, ma'am. At sabi nga natin, hindi tayo titigil sa pagsaliksik, paghahanap at pag-inspect sa bawat sulok nitong napakalawak na KOJC. At ang intention natin ay
ay mahuli talaga itong mga pinaghahanap ng batas at madala po sila sa jurisdiction ng Korte. Wala pong deadline ito. At talagang sabi ko nga, Ma'am Tuesday, pinaghandaan ito, masusing pinag-aralan ito at kasama na rin po dyan yung deployment nga po at ng napakakaming pulis dahil nga hindi lamang loob ng ating binabantayan, siyempre pati yung labas at yun nga, yung pagkakaroon ng palitan kapag makapagpahinga yung unang batch ng papasok and then papalitan po sila ng ibang pulis po. Opo, kayo po ba, Colonel Fajardo, ma'am, naniniwala na nandyan pa si Pastor Apollo Kibuloy? Baka naman ang dami nating pwersa dyan, wala na pala tayong binabantayan dyan. Hindi ba nakalabas na dyan? Alam mo, Ma'am Tuesday, hindi tayo talagang nagdalawang isip na i-implement uli kahapon itong pares dahil may mga information tayong na-receive, may mga informante tayo na nagsasabi na nandun sa loob mismo si Pastor Kibuloy at yung iba pang mga akusado dito sa kaso na ito. Kaya nga patuloy tayong nakikiusap na sana kay Pastor Kibuloy tapusin na po natin yung paghihirap ng inyong mga miyembro at harapin natin itong kaso na ito at kung sabi ko nga, ang gagaling ng mga abogado niya sa pagsasalita at sa pagtinig natin. Meron siyang mga abogado na po pwede niyang gamitin para kung kaya nila at sa tingin nila naniniwala sila na walang ebidensya laban sa kanila and then bring their evidence to the proper court at yun ang hayaan natin ang korte na magdesisyon at sasabihin ng korte na walang enough na ebidensya para sila ay makonvict and then yun naman ay re-restituhin ng PNP. Right. Last topic on my part, Colonel Fajardo, ma'am. Ang PNP po ba may participation dito sa checkpoint operations ng Department of Agriculture at MMDA dito sa laban sa African Swine Flu o African Swine Fever? Yes po, ma'am. Ang PNP po ay nagpo-provide po ng police assistance in terms of establishing checkpoints doon po sa mga areas po na affected po ng African swine fever. At katulad po ng dati na nating ginagawa, yung ating pong Bureau of Animals and even yung ating DA po ay nagbibigay po at nag-request na po sila sa atin at po doon sa mga areas na mayroong ASF concern po ay nag-checkpoint na po tayo, ma'am. Alright. With that, Colonel Fajardo, ma'am, salamat po sa oras po ninyo and I understand mayroon yata kayong ngayon meeting ba yan or conference, ano po, hindi ka na pakakaabalahin. Salamat sa oras, Colonel Fajardo, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Tuesday at magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Babalik po kami. Hilingan, walang Pinoy.